Bago ang huling sesyon sa plenaryo ng Kamara, magpupulong ngayong araw ang House Justice Committee para ipagpatuloy ang deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, posibleng kasama na sa pag-usapan ang pagtukoy kung may sufficient grounds for impeachment ang mga reklamo. Napadali ang proseso matapos na tumanggi ang complainant sa 3rd at 4th impeachment complaint na sagutin ang inihaying answer ad cautelam o answer with caution ng kampo ni VP Duterte. Perhaps we will include that the determination of the existence of sufficient ground. Sa manifestation of waiver to reply ng complainant sa 3rd impeachment complaint, nakasaad na hindi na nila kailangang sumagot dahil pumalya namang tugunan ni VP Duterte ang bawat aligasyon sa kanilang reklamo. Itinuturing din nilang non-answer ang tugon ng pangalawang Pangulo. There's nothing to reply. What she filed is a non-answer. It's senseless to file a reply thereto. May opportunity po yung Vice President to refute each and every factual allegation. But unfortunately, the Vice President resorted to technicalities. That's an indication na mahina po on the merits yung defense, and that's why they are throwing the proverbial kitchen sink in the form of technicalities. Ganito rin ang posisyon ng complainant sa 4th impeachment complaint na si Attorney Nathaniel Cabrera. Gate nito, walang silbi ang paghahain ng reply o tugon at makaantala lang sa proseso. Hiling din ito sa House Justice Panel na mag-proceed na sa pagtukoy kung may sufficient grounds for impeachment ang mga reklamo. Oras na matukoy na may sufficient grounds, magsasagawa na ng formal na pagdinig o hearing proper ang House panel. Samantala, ipinahayag naman ni Navotas City Representative Toby Chanco na posibleng may ilang mambabatas na nais ma-impeach si Vice President Duterte dahil hindi umano ito nagpapaareglo. Anya, may mga nakaupo ngayong mambabatas na natatakot marahil maging presidente si VP Duterte dahil mapapanagot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo, yung 1,000,000% hindi mo maaareglo. Diba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito, siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. Dagdag pa nito, posibleng gamitin ang issue sa inirereklamong for later release na pondo para sa mga proyekto sa congressional districts sa issue ng impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Yan ang posibleng gawin, no? Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo never nang ma-release. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? Samantala, aprobado na ng plenaryo ng Kamara ang House Resolution number 892 na nagbibigay ng authority sa House Justice Committee na ipagpatuloy ang impeachment proceedings kahit nakareses ang Kamara mula March 21 hanggang May 3, 2026. Nakapaloob din sa resolusyon ang authority ng House Justice Committee na magbigay ng karampatang proteksyon sa mga complainant o testigo sa reklamong impeachment kung maisa sa panganib ang kanilang personal safety dahil sa pakikilahok sa impeachment proceeding. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.